Ito ang kwento ng batang nakatira sa Quiapo na halos araw-araw pinagdidirian ng mga tao, araw-araw pinaparusahan at araw-araw na nahihirapan. Ito ang buhay ni Adong. Sa simbahan ng Quiapo, ito'y tinuturi niyang bahay dahil dito na siya nagpapalipas ng gabi at kumukuha ng pera. Para sa kanya, sa simbahan nakukuha ang lahat. Sa kanyang edad, mahirap kumita ng pera dahil sa araw-araw itong nagtatiyagang abangan ng mga tao sa labas ng simbahan para makapagpalimos. Ate Kuya, kahit barya lang. Sige na po, nagugutom na po talaga ako. Sige na po. Barya lang po. Kung may pumapansin man sa pananawagan ni Adong, ang nakikita naman niya ay irap, pandidiri, pagsuklam. Halos araw-araw si Adong napapaiyak pero di lang niya ipinapahalata kay Aling Ebeng. Ni kanino man sa naroon nagpapalimos, alam niyang hindi may iwasan ang paghingi sa kanya nito ng piso sa lahat, walang bawas. Ang mga kamay ni Adong ay nanginginig pa habang inilalagay niya sa masakim na palad ni Bruno ang sadlak. Mga sentimong matagal ding kumalinsing sa kanyang bulsa, ngunit kailanman ay hindi nakarating sa kanyang bituka. Lumapit si Adong sa isang ale na bumibili. Mawawa na po kayo, gutom na po. Ngunit di ito pinapansin, ang kampana ay tumugtog at sa loob ng simbahan pagkaraan ng maikling sandali, narinig ni Adong ang pagkilos ng mga tao, papalabas, waring nagmamadali na tila basta wala pang isang oras na pagkatigil ng simbahan ay napapasok. Nakaramdam ng hapdi, hindi sa katawan kundi sa kaluluwa. Natuwa si Adong. Pinagbuti niya ang naglalahad ng kanyang palad at pagtawag sa mga taong pagpapalapit sa kanyang kinaroroonan. Adong, si Bruno, papalapit na ako. Tinanaw ni Adong ang inuso sa kanya ni Aling Ebeng. Si Bruno nga, ang malapad na katawan, ang namumutok na mga bisig, ang maliit na ulong pinapangit sa suot ng gora. Napadukot si Adong sa kanyang bulsa. Dinaman niya ang mga bagol, malamig, at ang lamig na iyon ay hindi nakasapat upang ang apoy ay nararamdaman niya. Kangina pa ay mamatay. Mahigpit niyang kinulog sa kanyang palat ang mga bagol. Si Bruno. Ako po, Aling Ebeng. Sige po, dyan na po kayo. Adong, nalulungan ka ba? Sasaktan ka ni Bruno! Narinig man ni Adong ang sinabi ng matanda, nagpatuloy pa rin sa paglalakad. Sa simula'y marahan, ngunit nang makuhi siya sa kabila ng bakod ng simbahan ay pumula siya ng takbo. Lumusot siya sa pagitan ng mga jupini na mabagal sa pagtakbo. Sumiksik siya sa kakapalan ng mga taong salusalubong sa paglalakad. Matapos barilin ni Bruno si Adong, biglang dumilim ang kanyang paningin. Natapos na ang paghihirap ni Adong, ang mabangis na lungsod ni Efren R. Abueg.